Magandang araw mga mag-aral sa kaapat na baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang second periodical exam sa Makabansa 4. Makinig po ng mabuti, dahil lahat ng sasabihin ni teacher ay lalabas. Atin na pong simulan. Una, Kankanai. Ang pangkat na ito ay matatagpuan sa Mountain Province at Benguet at kilala sila sa tawag na Sagada Igorot at Benguet Igorot. Tagalog, ang itinuturing na pinakamalaking pangkat Kristiyano sa Pilipinas. Cebuano naman, ang pangalawa sa pinakamalaking pangkat ng Kristiyano sa Pilipinas. Ilocano, ang pangatlong pinakamalaking pangkat Kristiyano sa Pilipinas at kilala sila sa pagiging matipid. Bicolano, ayon sa kasaysayan, sila ang unang naging Katoliko sa Luzon. Kilala din sila sa pagluluto ng mga pagkaing maraming gata at sili tulad ng laing, pinangat at Bicol Express. Kapampangan, kilala sila sa pagiging malikain at paggawa ng disenyo ng mga parol sa panahon ng Pasko. Pangasinense, sila ang naninirahan sa baybay dagat ng West Philippine Sea at Lingayen Gulf at kilala rin sila sa paggawa ng asin, bagoong, mga pinatuyong isda. Waray, sila ay nakatira sa Samar at Leyte at kilala sila sa higit sa lahat sa pagiging matapang at hindi sila madaling sumuko. Ilonggo, sila ay kilala sa kanilang pagiging malambing at mahinahon sa pakikitungo sa kapwa. Ivatan, ang tawag sa katutubo sa pulo ng Batanes sa dulong hilaga ng Pilipinas. Bontok, ang pangkat na ito ay naninirahan sa Mountain Province at kilala sila sa pagiging magiliw sa panauhin at mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon. Bagbato, ang tawag sa isang ritual ng mga bontok na nakapagpapasagana sa kanilang ani. Ulog, ang tawag sa ritual ng mga bontok para sa kanilang mga dalaga. Agta, ang tribong ito ay nagmula sa Negrito, ngunit pinili nilang manirahan sa tabi ng dagat o ibang malalaking anyo ng tubig at sila ay matatagpuan sa Isabela. Tinggian, sila ay matatagpuan sa mga bulubundukin ng Ilocos Sur at Abra at nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagkakaingin at pangangaso. Bagubo, sila ay mga tribong matatagpuan sa Agusan at Surigao del Norte at ang kanilang bahay ay tinatawag na sakum. Hanunuo,
Sila ang mga tribong nakatira sa kagubatan ng Oriental Mindoro at kabilang sila sa mga tribong nagpapanatili ng sinaunang paraan ng pagsulat. Tagbanwa. Sila ang mga pangkat na naninirahan sa Aplaya at malapit sa karatig nito sa gitnang Palawan. Magindanawan. Sila ang itinuturing na pinakamalaking pangkat ng mga Muslim na naninirahan sa rehiyon ng Cotabato, Lanao del Sur, Maguindanao at iba pang kalapit na puok. Quran. Ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim. Mga lokasyon ng pangkat Muslim: Magindanawan, rehiyon ng Cotabato; Maranao, rehiyon ng Lanao; Mulbog, Isla ng Balabac, Timog Palawan; Samal, Kapuluan ng Sulu; Yakan, Basilan; Badjao, Timog Sulu; Ilanon, lalawigan ng Maguindanao; Jama Mapon, Cagayan de Sulu; Calagan, mga lalawigan ng Davao; at Kalibugan na nasa Zamboanga del Sur. Pangingisdang lokal. Ang tawag sa uri ng pangingisdang gumagamit ng bangkang may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa na hindi nangangailangang gumamit ng mga fishing vessel. Pangingisdang komersyal. Ang tawag naman sa pangingisdang gumagamit ng mga bangkang may kapasidad na hindi higit sa 3 tonelada para sa gawaing pangkalakalan o pagninegosyo. Benguet. Sa lugar na ito nanggagaling ang pinakamaraming sariwang gulay sa buong Pilipinas. Ang lugar din na ito ay tinagurian bilang salad bowl of the Philippines o hardin ng mga gulay. Dito rin umaani ng pinakamaraming sariwang gulay sa buong Pilipinas at 70 bahagdan ng supply ng gulay sa buong bansa ay dito nagmula. Salad bowl of the Philippines. Ang taguri sa Benguet dahil sa umaani ito ng pinakamaraming sariwang gulay sa buong Pilipinas. Adlay. Ang halaman ang sinisikap na maipalit sa bigas. Puting mais. Ito ang ipinalit sa kanin na bigas ng humigit kumulang sa 20 bahagdan ng populasyon ng Pilipinas, lalo na ng mga naninirahan sa Visayas at Mindanao. Pagbibiyahe. Sa prosesong ito nasisira ang kalidad ng mga produktong iniluluwas ng Pilipinas.
Kanin. Ito ang nakikitang pagkain sa halos lahat ng tahanan sa Pilipinas sa araw-araw. Cordillera. Dito matatagpuan ang hagdan-hagdang palayan ng ating mga ninuno. Irigasyon. Ang pangunahing solusyon sa pagkatuyo ng tubig sa taniman ng palay. Mangga. Ang pangunahing prutas na itinanim at iniluluwas mula sa Guimaras. Kapos sa lupang taniman, ang pangunahing dahilan kung bakit kinakapos ng bigas ang Pilipinas. Gitnang Luzon. Dito may pinakamalawak na kapatagan sa Luzon. Nickel. Nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo sa produksyon ng uri ng metal na ito. Philippine Mining Act of 1995. Ito ay ka-6 na batas ng minahan na ninais mabago ang uri ng minahan sa bansa. Compressor mining. Ang tawag sa isang uri ng sistema ng pagmimina ng ginto na nakasanayang paraan ng ilang residente ng Paracali, Camarines Norte. Leyte. Dito matatagpuan ang natatanging smelter ng tanso sa Pilipinas. May dalawang uri ng mineral. Ito ang mineral na metal at di-metal na mineral. Ang cobalt ay platinum na uri ng mineral. Panapanahon ang produksyon ng gulay sa Pilipinas. May malalawak na kapatagan na makikita sa gitnang Luzon at sa lambak ng Cotabato. Ang Muro Ami ay isang uri ng pangingisda na mga bata ang sumisisid at hinahataw nila ang mga koral sa ilalim ng dagat upang mabulabog ang mga isda at may taboy ang mga ito sa malalaking lambat. Fish kill, ang tawag sa sabay-sabay na pagkamatay ng halos lahat ng isda sa palaisdaan. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang ating napag-aralan dahil ang lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.